Ang pamunuan ng bansang China ay tila ba sa ngayon ay nahaharap sa isang problemang internal na siya namang naging dahilan para nga agad na sibakin at palitan ang ilan sa mga pinuno ng mahalaga pa namang sangay na may kinalaman ukol sa kanilang pambansang pandepensa. May kaugnayan din kaya ang mga pangyayaring ito patungkol naman sa ilang mga personalidad sa Beijing na napaulat ngang nawawala o ilang linggo na ring hindi nasisilayan sa publiko? Yan mga kataps, ang tatalakay natin paglipas lamang ng ilang mga saglit. Nito lang nakalipas na araw ay naglabasan sa halos lahat ng mga nangungunang pahayagan sa iba't ibang panig ng mundo ang naging pagbubunyag ng China para sa dalawang bagong mamumuno ng kanilang People's Liberation Army Rocket Force. Ang pagtatalaga ay sinasabing kasabay ng biglaan at di inaasahang pagbalasa sa isa pa namang importanteng bahagi ng Chinese forces. Kung kaya't dahil din dito ay biglang ang nagkaroon ng mga katanungan sa kung ano na nga ba ang mga kakaibang nagaganap ngayon sa pagitan ng pamunuan ng isa sa military branch ng mga Chino na siya din ngang nangangasiwa sa arsenal ng kanilang mga sandatang balistiko pati na ng mga nuclear weapons. Nitong saktong araw ng katapusan ng kalilipas na buwan ay pinangalanan ng China si Wang Hubin bilang ang siya na nga ngayong hahawak o mamumuno sa rocket force ng mga Chino. Habang ang nagngangalan namang si Xu Zhizheng ang tatayong political commissar ng natura pa ring sangay. Ang nasambit na report ay nag-highlight din para sa promosyon ng dalawang Chinese official bilang isa na rin sa mga general ngayon ng CCP na mismo pang ang naggawad ay ang kanilang presidente na si Xi Jinping. Kaugnay pa rin dito ay magpahanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin naman naglalabas ng anumang ulat ang China State Media patungkol naman sa mga pinalitan o yung dating mga namumuno sa kanilang rocket force na sina Liu Chao at ng dati ring komisar nito na si Xu Zhongbo. Kung ang ilan nga sa atin ay magtataka at sasabihing wala namang kakaiba sa balitang ito, lalo pat natural naman na magpalit ng bawat pinuno ang anumang military branches ng bansa ng China, ay para naman sa karamihang veteranong mga eksperto at analista ay tiyak nang may kung anong hindi akma sa nangyaring mga pagbalasa. Lalo pat ang ginawang pagpapalit at pagkuha sa mga bagong mamumuno sa dalawang nabakanteng pwesto ay mapapansing hindi nga galing sa mismong hanay o yung sa mga dati na sanang naninilbihan sa rocket force, bagkus nga kasi ay ang ginawa ngayon bilang ang commander nito na si Wang Hubin ay dating deputy commander mula sa PLA Chinese Navy, habang ang bago namang komisar na si Xu Zhizheng ay galing naman sa kanilang PLA Air Force. Pero bukod pa sa nasabing mga unusual move ay ang isa pa sa tinitignan kung bakit may pagkamisteryo ang mga nangyaring ito ay sapagkat kasabay ng ginanap na reshuffle ay ilang linggo na rin ngang may umaalingaw-ngaw na tiyak ngang may pagbabagong magaganap sa pamunuan ng rocket force, lalo pat kapansin-pansin na rin ang medyo matagal-tagal nang hindi paglitaw sa publiko ng mga nasibak at dati nitong commander na si Li at si Xu Zhongbo. Ayon sa ilang pananaliksik ay nito pang nakalipas na April 6 taong kasalukuyan, huli pang nabanggit ang dalawang Chinese official bilang mga leader ng rocket forces, kasabay ng pagdalo din ng mga ito sa ginanap na commemoration ceremony sa isang local government ng China na Zhuzhou City. At sa kasalukuyan, dahil nga sa kakulangang impormasyong epino-provide patungkol sa kung nasaan na nga ba talaga ngayon ang dalawang nasibak na mga commander, kung kaya't mas lalo nitong ipinapakita kung gaano talaga kalabo ang ngayoy umiiral na political system sa nasyon ng mga Chino. Pero ano't ano paman ang sakaling pinaka naging dahilan ng lahat ng mga biglaang pagbabago na ito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon ng China ay isa nga lang ang pinaka ipinahihiwatig ng lahat ng mga iyon. Ito ay wala ngang iba kundi ang pagmumungkahi na tiyak talagang may mga namumuong malalaking alalahanin ngayon patungkol sa pwersang pamumuno ng kasalukuyan nilang leader na si Xi Jinping.
Yun nga lang ay nataon pa ang mga problemang ito para sa mga opisyal ng Beijing sa mga panahon pa naman na kung saan o sa kasalukuyan ay napakataas pa naman ang importansya ng rocket forces para sa kanila sapagkat bilang tagapamahala sa lahat ng weapon arsenal ng mga Tsino. Kung kaya't ang nasabi pa din ng branch o sangay ng kanilang pwersa ang siya ring nakasasakop hindi lang sa mga uri ng nuklear na sandata bagkus ay magpahanggang sa kahit mga short-range missile na madalas pa man din nilang gamitin sa tuwing nais nga ng PLA na i-intimidate ang inaangkin nilang isla ng Taiwan.